At para sa ating mga balita, 3 bansa nagsanib puwersa laban kay Netanyahu at bagong papa ng Vatican gustong makialam sa away ng Russia at Ukraine. Iniulat ng mga health officials sa Gaza na umabot na sa 60 Palestino ang nasawi sa mga isinagawang airstrike ng Israel noong isang gabi. May bagong video rin mula sa Gaza City na nagpapakita ng pinsala sa isang paaralan na nagsisilbing kanlungan ng mga lumikas na sibilyan. Ayon sa Palestinian Ministry of Health, kabilang sa mga nasawi ay mga kababaihan at mga bata. Tinarget umano ng mga airstrike ang iba't ibang bahagi ng Gaza mula sa Khan Yunis sa timog hanggang sa Jabalia at Gaza City sa hilaga. Sa kabuuan, mahigit 500 katao na ang iniulat na napatay ng Israeli airstrike sa loob ng nakaraang 8 araw, ayon yan sa mga opisyal ng kalusugan sa Gaza. Samantala, binatikos naman ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ang isang babala na binitiwan ng mga bansang Canada, France at United Kingdom laban sa lumalawak na operasyong militar ng Israel. Sa isang joint statement, nanawagan ang mga lider ng 3 bansang ito sa Israel na itigil ang mga opensiba at pahintulutan ang agad na pagpasok ng mga humanitarian aid sa Gaza. Binalaan pa nila ang Israel na maaari silang magsagawa ng pinagsama-samang aksyon laban sa Israel kung hindi ito masusunod. Bilang tugon, nag-post naman si Netanyahu ngayong umaga sa social media kung saan sinabi niya na hinihikayat daw ng mga lider ng 3 bansang ito na itigil ng Israel ang pagdepensa nila sa kanilang sarili at sa halip ay gusto umano ng mga bansang ito na magkaroon pa ng isang malayang estado para sa mga Palestino. Ayon kay Netanyahu, tila gusto pa yata ng 3 bansang ito na bigyan ng malaking gantimpala ang mga Hamas sa pag-atake nila noong October 7, 2023 at tila kinukonsinti pa ang pagkakaroon ng mas marami pang karahasan. Hindi ko maintindihan kung paanong nakakalusot ito sa mga lider ng France, Britain, Canada, at iba pa. Ngayon, isinusulong pa nila ang pagkakaroon ng isang estado para sa mga Palestino at para bang ginagantimpalaan ang mga salarin sa likod ng karahasan. Sa loob ng 18 taon, mayroon ng de facto state ang mga Palestino, ang Gaza. Ano ang naging kapalit nito? Kapayapaan ba? Hindi. Ang nangyari ay isa sa mga pinakamalupit na pagpatay sa mga Hudyo mula pa noong Holocaust. Hindi na nakapagtataka na nagpasalamat ang Hamas kina Pangulong Macron, Punong Ministro Starmer, at Carney sa kanilang panawagan na itigil agad ng Israel ang opensiba sa Gaza. May dahilan kung bakit sila nagpasalamat, dahil sa halip na singilin ang Hamas, ang Israel pa ang binabantaan ng parusa. Ibig sabihin, gusto ng mga lider na ito na manatili sa kapangyarihan ang Hamas. Gusto nilang umatras ang Israel, hayaan ang mga terorista na makarecover, at muling gawin ang nangyari noong 7 ng Oktubre, ng paulit-ulit, gaya ng layunin ng Hamas. Ang masasabi ko sa kanila, kay Macron, Carney, at Starmer, kapag ang mga kriminal, mga nanggagahasa, mamamatay ng sanggol, at mga kidnapper ay nagpapasalamat sa inyo, malinaw na nasa maling panig kayo. Wala kayo sa panig ng katarungan, wala kayo sa panig ng sangkatauhan, at siguradong wala kayo sa tamang bahagi ng kasaysayan. Marahil iniisip nila na ang ginagawa nila ay para sa kapayapaan, pero ang totoo, lalo nilang hinihikayat ang Hamas na huwag tumigil sa karahasan. Binigyan pa nila ng pag-asa na may tatayo ang isa pang estadong Palestino, na magsisilbing bagong basehan ng pagwasak sa Israel. At huwag nating kalimutan, kapag may naitatag na estadong Palestino, hindi ito magiging mapayapa, napatunayan na sa Gaza, ang mga ekstremista ang kumokontrol. Pinapadala sila ng Iran, at sila ang nagiging makapangyarihan. Kaya tigilan ang pagsasabing ito'y magiging isang mapayapang estado, dahil hindi ito totoo. Kapansin-pansin umano ang naging posisyon ng bansang Canada kamakailan tungkol sa digmaan sa Gaza.
Ipinaabot nito sa Israel ang kanilang posisyon sa pamamagitan ng dalawang magkahiwalay na joint statement kasama ng ilang mga kaalyadong bansa sa Europa. Una dito ay ang joint statement ng mga pinuno ng United Kingdom, France at Canada na nagsasabi na mariin nilang tinututulan ang pinalawak na operasyong militar ng Israel sa Gaza. Tinawag ng tatlong lider na hindi katanggap-tanggap ang tindi ng pagpapahirap na dinaranas ng mga tao ngayon sa Gaza. Binatikos nila ang ginagawa ng Israel kung saan limitado lamang ang dami ng pagkain na pinapayagang pumasok sa Gaza at sinabing sobrang kulang daw nito. Nanawagan din sila na makipagtulungan na ang Israel sa United Nations sa paghahatid ng mga humanitarian aid, alinsunod sa International Principle on Humanitarian Aid at hindi sa makitid na patakarang pinatutupad ng Estados Unidos at ng mga militar sa Israel. Nais din ng tatlong bansang ito na itigil na ang pambobomba sa Gaza dahil kung hindi ay magtutulong-tulong sila para patawan ng sanctions ang Israel. Gayunman, binigyang diin pa rin ng tatlong bansang ito na kinikilala pa rin nila ang karapatan ng Israel na ipagtanggol ang kanilang sarili laban sa terorismo. Pero ayon sa kanila, parang sobra na daw ang ginagawa ng Israel sa pagpapatindi ng mga operasyong militar nito. Ang ikalawang statement na nilahukan ng Canada kahapon ay mula naman sa mga foreign ministers ng 22 bansa, kasama rin ang ilang mga European aid organizations. Lahat sila ay mga donor ng humanitarian aid at sama-sama nilang kinukundina ang bagong sistema ng Israel sa paghahatid ng mga ayuda sa Gaza. Ayon sa kanila, hindi ito epektibong paraan at hindi rin ito makakasabay sa bilis at dami ng kanilang tulong batay sa sinasabi ng United Nations. Iginiit ng grupo na hindi dapat ginagawang politikal ang humanitarian aid at hindi dapat mabawasan o baguhin ang demograpiko ng teritoryo ng mga Palestino. Nananawagan sila sa Israel na bumalik sa ceasefire talks at muling pagtuunan ng pansin ang two-state solutions o pagtatatag ng Palestinian state kasabay ng Estado ng Israel. Kaugnay pa rin ng balitang ito, inanunsyo kahapon ng European Union na siyang pinakamalaking trading partner ng Israel na muli daw nilang titingnan o i-review ang kasalukuyang trading agreement sa pagitan ng EU at ng Israel. Ayon kay EU Foreign Affairs Chief Kaja Kalla, ang gagawin nilang ito ay suportado ng majority ng 27 member states ng EU. Tinawag ng EU na untenable o hindi katanggap-tanggap ang kasalukuyang sitwasyon sa Gaza. Binatikos naman ito ng Foreign Minister ng Israel at sinabi na hindi naiintindihan ng EU ang komplikadong realidad na kinakaharap ng Israel. Dapat pa nga sana ay parusahan nila ang mga Hamas at hindi ang Israel. Pero nanindigan ang EU, lalo na ang Britanya na nagsasabing dapat i-pressure ang Israel. Sa isang talumpati sa British Parliament, inanunsyo ni Foreign Secretary David Lammy na suspendido na ang free trade agreement sa pagitan ng UK at Israel. Kinundina din niya ang operasyong militar ng Israel sa Gaza at tinawag itong hindi katanggap-tanggap at hindi proportionate sa kasalanang ginawa ng mga Hamas sa kanila. Binatikos din ni Lammy ang sinasabi ng ilang mga opisyal ng Israel tungkol sa paglilinis ng Gaza at tinawag itong radikal na mapanganib at halimaw na prinsipyo. Pinaplano ngayon ng pamahalaan ni Benjamin Netanyahu na itaboy ang mga Palestino mula sa kanilang mga tahanan patungo sa isang sulok ng Gaza Strip sa katimugang bahagi. At papayagan lamang silang makakuha ng kaunti sa kinakailangan nilang ayuda. Kamakailan, sinabi din ni Minister Bezalel Smotrich na kagustuhan ng Israel na linisin ang Gaza. Isang salita na tumutukoy sa tuluyang pagwasak sa natitira pang mga tahanan ng mga Palestino. Binanggit pa niya na posibleng ilipat ng sapilitan ang mga Palestino sa isang third world na bansa. Hindi natin dapat palampasin ang ganitong mga pahayag. Ito ay tahasang ekstremismo, mapanganib, karimari-marim, at halimaw sa likas na anyo. Kinokondena ko ito sa pinakamatinding paraan.
Inanunsyo din ng Secretary of Foreign Affairs ng United Kingdom ang pagpapataw ng mga sanctions laban naman sa 3 individual at 4 na organisasyon na sangkot sa pagpapalawak ng mga illegal settlements sa West Bank. Samantala, patuloy na nakakaranas ngayon ang Gaza ng matinding gutom. Isang araw matapos pahintulutan ng Israel ang pagpasok ng mga pangunahing ayuda, napabalita na 73 truck ng UNAID ang pinayagan na daw na makapasok sa enclave hanggang Martes. Pero ang sabi ng UN, hindi daw ito totoo dahil 5 lamang sa mga truck na ito ang aktwal na nakarating sa Gaza at hindi pa rin binigyan ng pahintulot ang mga aid workers na ipamahagi ang limitadong tulong na yon. Nagbabala si UNAID Chief Tom Fletcher na posibleng mamatay daw ang nasa 14,000 sanggol sa loob ng susunod na 48 oras. Yan ay kung hindi agad maipapadala ang kinakailangang mga tulong. Sa unang yugto ng ceasefire na nagtapos noong Marso, umaabot sa 600 truck ng tulong ang nakakapasok sa Gaza kada araw. Ayon sa United Nations, kailangan ng Gaza ng hindi bababa sa 500 truck ng tulong at commercial products araw-araw para matugunan ang pangangailangan ng mga tao doon. Sa ibang balita, bagong papa ng Vatican gustong makialam sa away ng Russia at ng Ukraine. Suportado ni Italian Prime Minister Giorgia Meloni ang mungkahi ni US President Donald Trump na maaaring magsilbing tagapamagitan ang Vatican sa pag-uusap para sa isang ceasefire sa bansang Ukraine. Ang planong ito ay binuo matapos sabihin ni Pope Leo XIV noong nakaraang linggo na handa ang Santo Papa at ang Vatican na pagsamahin ang dalawang panig at magsagawa ng anumang hakbang para sa kapayapaan. Gayunman, nilinaw ng Holy See na ang ideya ng pag-host o pangangasiwa sa mga pag-uusap ay nananatiling isang inaasam na layunin pa lamang at hindi pa talaga isang konkretong plano. Kung sakali umano na muling magsimula ang direktang pag-uusap, bukas ang Ukraine na tanggapin ang Vatican bilang posibleng host ng peace talks. Sa isang post sa social media platform na X nitong Martes, sinabi ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinag-usapan nila ni Prime Minister Giorgia Meloni ang posibleng mga lugar para sa negosasyon sa pagitan ng Ukraine at Russia. Sinabi niya na interesado siya sa mungkahi ni Meloni, sabay banggit sa Turkey at Switzerland bilang alternatibong venue ng pag-uusap. Sa ngayon ay wala pang malinaw na development ang usapang pangkapayapaan. Sa katunayan, ang pinakahuling pagpupulong ng mga opisyal ng Russia at Ukraine sa Istanbul noong nakaraang linggo ay nagresulta pa sa dagdag na demand ng Moscow. Bukod sa mga nauna ng kondisyon ng Russia na hindi matanggap-tanggap ng Ukraine, hinihingi pa ng Russia ngayon na kilalanin ng Ukraine ang pananakop ng Russia sa 4 na okupadong rehiyon sa Ukraine, kasama na ang rehiyon ng Crimea. Ayon sa mga eksperto, ang posibleng paglahok ng Vatican sa peace talks ay maaaring magbigay ng dagdag na moral credibility sa pagsisikap na makabuo ng kasunduan. May mahabang kasaysayan kasi ang simbahang Katolika sa pagme-mediator ng mga sigalot at kasalukuyan din itong nakikipagtulungan sa pagpapalaya ng mga preso at pagbabalik ng mga batang Ukrainians. Bagaman hindi pa tiyak kung gaano kalawak ang pwedeng gawin ng Vatican, kilala ang diplomatic style ng Vatican bilang mahinahon at maingat, taliwas sa direktang mga statement ng American President. Kamakailan lamang ay nagkaroon ng pag-uusap sina Trump at Zelensky sa libing ni Pope Francis na nagsilbing senyales na bumabalik na naman ang kanilang mainit na ugnayan. Pero hindi tulad ni Pope Francis, ang kasalukuyang Papa sa Roma ay hayagang kumukondena sa pananakop ng Russia at tinawag itong isang digmaang imperialista. At ngayon nga ay pinaiimbestigahan na ng Pope ang krimen na ginagawa ng mga tropang Ruso.
Sinabi pa ng mga eksperto na ang pag-host ng Vatican para magkaroon ng makabuluhang usapang pangkapayapaan ay higit pa sa pagpili ng venue o sa style na gagamitin sa negosasyon. Ang pag-host ng Vatican ay nakasalalay umano sa pagbabago ng posisyon at prioridad ng Russia at ng Ukraine, pati na rin sa pagiging handa ng mga sangkot na bansa sa pagpapataw ng pressure para lamang magkaroon ng solusyon. Hanggang dito ang ating mga balita. Regular naming binabasa ang inyong mga comment, kaya huwag mag-atubiling i-share ang inyong opinyon sa mga napapanong issue. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.